Sa panahon ng self-care, usong-uso na ang DIY body care tulad ng sugar wax. Pero paano nga ba ito naging patok na negosyo? Alamin natin yan dito lang sa Negosyo Tayo. Alright, to start off, let's talk about your business journeys. And it started with your research during college because your course was entrepreneurship. So, can you take us back to that journey of yours? College ako, the main objective of the course is to establish your own business. Tapos kailangan totohanin mo na magbenta-benta. Yung skin ko kasi, may skin asthma ako. So, hindi ako pwede basta-basta dun sa mga products na maraming chemicals, mga ganyan. Nung time na yon halos lahat ng hair removal products is imported. So, wala masyado nung mga natural. And then, nung may na-discover ako na similar wax, sugaring, pero yung paste type, yung ginagamit sa salon. So, ang ginawa namin, gumawa kami ng own namin na pwede mong gamitin on your own. Kahit hindi ka na pumunta sa salon, gagawin mo na lang sa sarili mo. Kamusta yung naging transition mo rin pagdating sa pagbe-business? Nung nagsa-start kami, there was a lot of educating. Nung time na yon hindi pa open yung mga even young ladies and mga kahit adult ladies to talk about yung bodily hair. Lalo na pag sinabi na pangtanggal ng buhok sa kilikili. Yung word pa lang na kilikili, medyo parang na yun sa kanila. Parang, ay, nakakahiya. Parang ganon. Pero ngayon, kasi since may internet na and everything, so mas open na even on their on their social media accounts yung mga babae. Confident na sila to show their skin, to talk about mga skin problems, underarm problems. When it comes to naman, yung sa e-commerce side or business side, ngayon talagang dumadami na yung mga e-commerce platforms, di ba, may live selling na. So, we really had to adapt. Kung anong merong bago, papasukin namin and then explore talaga lahat ng avenues to sell. The people's openness when it comes to business industry. Would you say, syempre sa mga kanegosyo natin dyan, who would also want to start up their own business, what advice can you give? Ako, I always tell mga young people, na kung gusto nyong magnegosyo, start small kung natatakot kayo. Pero wag din kayong matakot mag-fail. Kasi yung failure, part talaga siya ng buhay. Part din yan ng pagnenegosyo. Minsan malulugi ka ng konti. So, konti lang din yung itaya mo. Kasi ganun yung ginawa ko. Unless marami kang pera, why not, diba? Sometimes, meron talagang loss. So, i-consider mo yun. Which is part talaga yun. Minsan may loss ka nga, pero may natutunan ka naman. Ang pag-asenso ay nasa mga kamay mo. Kaya't kung ikaw ay determinado, ikaw ay aasenso. Yan po ang mindset ng business owner na si Arlette Alvarado. Tuloy-tuloy lamang ang business kwentuhan natin sa susunod nating pagkikita mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!